So, hanap tayo ng updates kung kumusta na ang lagay ng ating Pangulong Duterte sa The Hague. Ngayon po ay inuulan ang rally doon, tama? Pero despite that, tuloy-tuloy ang ating mga kababayan sa pagtitipon sa The Hague bilang pagpapakita ng suporta. Salamat po again sa mga Pilipinong dumayo na at nandun pa rin ngayon, no? Even yung mga dating dumayo sa ICC, kasi malaking bagay yan para ma-boost ang moral, 'di ba? At ang spirit ng ating dating pangulo para mabuhayan siya ng loob kasi hangga't merong lumalaban for him, 'di ba? Kahit hindi siya nakikita sa labas, nabubuhayan ng loob ang ating dating pangulo. May edad na, 80 anyos na, so hindi madali ang kanyang lagay. Ang lagay sang usa ka tawo koan kanang dili pa juli na. Dili pa juli na magdangay. Yawa. Bagag nawong babaero. Ay hindi natin siya masising babaero, eh pangit yung asawa niya. Kahit hindi pa siya Julina, gusto rin makatusok ng mistisahin. ang preference sa babae ay mistisahin, may lahi. Oh, kaya siguro nagje-jelly dibilin yung Swangit kasi si Swangit very much native na manok. Tapos si VP Sara ay white leghorn. Right? Kay murag native lami man ang native nga manok pero kining bayhana murag buisit sa kinabuhi natong tanan. Nagigets nyo ba? Shoutout sa mga Bisaya nga dakog buli diha. Anyway, huy, gusto na. So, mapapalaya raw po pala ang ating Pangulo kung gugustuhin lang talaga ng Pilipinas. Kaso mo, pagka ginawa naman ng paraan ni Ngiwi, sino kaya, no? Siguro ang tumatakbo sa isip ngayon ni Ngiwi, mga kababayan, ay, what if, i-request ko na lang na maibalik yung dating Pangulo para hindi naman ako resbakan ng mga Pilipino. Kasi Ngiwi, hanggat nasa pwesto ka, safe ka. Pero pag bumaba ka dyan, good luck sa'yo. Magtago ka na. Dahil ramdam ko, kung makikita ka ng mga Pilipino pakalat-kalat sa UK, sa Dubai, ano kayang meron sa Dubai? Bakit nakita one time doon yung Gulfstream kinemilatik? Yung eroplanong nag-kidnap kay yung sinakyan, nung pinakidnap si PRRD, nakita sa Dubai. Ano kayang meron sa Dubai? So, ngiwi, pagdating ng panahon, na wala ka na sa pwesto at nakita kang pagala-gala sa kung saan man baka ikaw o, 'di ba? Pagala-gala ka sa mall diyan sa Pilipinas, good luck sa iyo. Mabuti na lang introvert ka, mabuti na lang ano ka, antisocial. Mabuti na lang mailap ka sa tao, hindi ka mahilig lumabas. 'Di ba? Nagpa-party-party ka lang, nagko-concert ka lang kapag ang kasalamuha mo ay mga elitista rin na katulad mo na ayaw mabahiran ang kamay, di ba, ng dumi ng mukha mo or something, di ba? Ganun lang ang mga elite, di ba? Very social. You're nothing but a second rate. Julina, jupot pa. Charot. So, kung i-request kasi ni Ngiwi na pabalikin si PRRD, hindi siya mareresbakan ng mga Pilipino. Feeling ko may bibigwas siya ng isa't kalahati. Kayo, kung nakita nyo si Ngiwi paggalagala, kahit saan pa, say abroad or kahit sa Pilipinas, anong pwede nyong gawin? Magsi-selfie kayo, lalapit ka pa. Selfie naman, sir, ganun ba? Hahaplusin nyo rin ba ang kanyang balikat? Ginawa ko yun eh. Nung ako'y bulag pa na supporter, paghaplos ko ng balikat ni Ngiwi or braso ni Ngiwi, nanliit ako sa sarili ko. Ba't ko ba ito sinasamba? Nung mga panahon na nagsisimula pa lang, December 2022. Tapos nalibadbaran ako. Kaya pala ganun yung pakiramdam. Ba't parang hindi naman deserve ng taong to na iduluhin? Ibang-iba si VP Sara sa kanya, promise. Iba yung charisma ng Vice President kumpara kay kasi Ngiwi parang mabaho. Nung pumunta kami ng Malacanang, mukha siyang mabaho, promise.
Anyway, siguro because moreno siya, tsaka tuyot na hindi mo maintindihan kung tuyot baga or maga kasi namamaga-maga yung mga eyebag pero tuyot ang balat. I don't know. Anyway, kung i-request ni Yui na mapabalik si PRRD sa Pilipinas, siguro safe siyang lumabas pagkatapos ng presidency. So ano kaya ang ipinapayo sa kanya ni Mangga ngayon? Oh, gumawa ka na ng ano ng kasulatan or tawagan mo ng ICC, pabalikin mo na 'yan para hindi na tayo resbakan ng taong bayan. Ngayon, kaya ba ni Ngiwi? Kaya ni Ngiwi kontrahin ang kanyang lovey-doves na native na manok? Kung nakakahiya sa native na manok, kanami, baya, no? Sang tinulang nga manok, no? Nga native. Lami kaayo, no? Tapos kanang bayhana nga murag baki. Tinolang baki na lang, gano? Oh, anyway, so sino kaya pakikinggan ni Ngiwi? Magkaiba kaya ang ipinapayo ni Mangga at ni Butod sa kanya? Okay, baka mamaya kayang i-persuade ni Mangga para matahimik na, di ba? Mga kababayan, nasabi ko sa inyo, pagbaba niyan sa pwesto, good luck dyan. Hindi magpapatawad si VP Sara. At sa tingin ko, may mga Pilipinong hindi romesback na nga sa kanya yung men in uniform. Eh. Di ba yung topic natin kagabi? Hindi siya binoto ng men in uniform. Yung mga kandidato niya pala, hindi binoto. Zero. Shoot sa inidoro. Ultimo mga taong pinamumunuan niya, gigil sa kanya, rumesback sa kanya. Oh. So, yun lang po yung pwedeng maging chance, mga kababayan, para mapabalik si PRRD. Ang, di ba, i-request ni Ngiwi na ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pakinggan nga po muna natin si Nicholas Kaufman, total siya yung topic natin ngayon, patungkol dito sa sinabi niya na pwedeng pakawalan ng ICC si PRRD pero may kondisyon. So pakinggan po natin. Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, regarding the sanctions, the US sanctions, these were imposed, I don't think it has anything to do with the Philippines situation. As you may be aware, President Trump is pretty annoyed with the ICC because of the investigation into what so-called Palestine situation. And he has said, quite frankly, that anyone who targets the United States, who targets United States allies, and for all intents and purposes, that is Israel, and Prime Minister Netanyahu, they will be subject to sanctions. Now, at the present moment in time, these sanctions are only affecting one person in particular. That's the chief prosecutor, Karim Khan, who has now suspended himself because of the allegations of sexual misconduct. I'm not going to go into those allegations. It's not my role to pass judgment. But he is being investigated by the United Nations, and the United Nations Office of Internal Oversight Services will come back with their decision on the matter in due course. Okay, so interview ni Nicholas Kaufman at sinabi rin po niya dito na para mapakawalan ng ICC ang dating Pangulo or Pangulong Duterte, there must be a willing and capable state party to receive him. So, since ang gusto ni PRRD ay makauwi ng Pilipinas, ang dapat na tumanggap kay PRRD ay Pilipinas. Ang tanong, willing si Ngiwi na tanggapin pabalik ng Pilipinas si PRRD? Okay? Ngayon, ang naisip ko mga kababayan, pwede kayang US ang tumanggap kay PRRD? Total magkaibigan sila ni President Trump. Sana makarating kay President Trump itong ano, no? Kaya lang kauupo lang niya eh. So, maraming iniintindi. Pero sana may isang bansa, tama ba mga kababayan? Sana may isang bansa na willing tumanggap kay PRRD para makawala sa ICC or para pakawala ng ICC. Perfect sana ang US kasi although ayaw ni PRRD sa US, pero magkaibigan sila ni Trump. So, yun. Sabi pa nga dito, kaugnay nito, tinanong si Attorney Kaufman kung ang gobyerno ng Pilipinas, particular ang Pangulo mismo or si Ngiwi, ang dapat humiling sa ICC na ibalik si FPRRD sa bansa. Simple at malinaw ang sagot niya, oo.
or yes? Oh. Ikaw, Ngiwi, ang humiling sa ICC na pabalikin si PRRD sa Pilipinas. Ang tanong, gagawin ni Ngiwi. Ang tanong, mga kababayan, luluhod ba si VP Sara kay Ngiwi makikiusap para lang mapauwi ang tatay niya? Sa tingin ko, hindi. Hindi magpapakumbaba ng ganyan si VP Sara. Si Mangga. Mangga! Sana nakarating to sa iyo, ha? Pwede namang makawala kaagad si PRRD unless gusto mo magpasikat sa mga pahiring-hiring mo sa mga susunod na araw, hindi mo to gagawin. Pero kung gusto mo talaga at totoo kang kaibigan ng mga Duterte dahil yan ang pinoproject mo at may utang na loob ka kay VP Sara, inendorso ka, nanalo ka. Okay? Hindi mo na kailangan magpahiring. Ang dapat mo lang gawin, lumuhod sa harap ng kapatid mo at sabihin sa kapatid mong Ngiwi na mag-request na pauwiin si PRRD sa Pilipinas. Baka yung mga kaba ninyo na malilintikan kayo sa mga Duterte supporters ay mawala kung gagawin mo yan. Pero ang tanong again, mga kababayan, kung sakasakali mang gawin ni Mangga yan at gagawin ba talaga niya, sino ang pakikinggan ni Ngiwi sa dalawa? Ang Mangga o ang Palaka? Paki-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.